ability yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me responsible for any specific death. crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. You spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. You have to pin me Mr. down Chair. lower. I'm not trying to pin you lawfully. down. The exchanges are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not suspended. pin me down on semantics. Okay. Papahingahin na natin. Sobrang kanina pa yan. Can I be given, pupunta lang ako ng CR. Sige sir. Go ahead, sir. Naihi ako do sa nervous dito.
Sige. Okay, so the former president is already here. Our hearing is hereby resumed. Senator Ontiveros has the floor. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente, pero na-high blood yata sila sa akin. So 2 huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if we are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, Hindi, sadali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am, nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. Yes, sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige. Senator Ontiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him. And I do not have to congratulate these policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya, ma'am, huwag tayong umalis dito
kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So, mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso Wala sila? akong pakialam dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, you make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, hirain ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari, akin yan. I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Ako po may tanong din. Pinanood namin yung mga footages mo nung you were President-elect tapos naging Presidente. Meron kayong sinasabing ang reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang may encouragement na patayin ng mga kriminal, pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng lalo na kung nalagay sa peligro yung buhay ninyo. Okay. So, ito lang po yung tanong ko. So, when you were President,
Hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na dun sa first part ng sinabi mo, at na-confuse na sila sa... Kasi paliko-liko po yung mga pronouncements po ninyo, Mr. President. When you were President, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi, kasi matagal akong instructor ng pulis eh. Dumadaan ito sa psychiatric, gagastos pa ako ng... When I was also president, may funding ako dito sa mga psychiatric nila. Nandyan yan sa item eh. Hindi naman ito at saka, alam mo, Senator, pag kayo mga ganun, mga heinous crime, mga patayan dito, ang presidente o mayor, hindi pwedeng kailangan magbitaw ka talaga ng salita. Putang ina ninyo. Kasi pag hindi, hindi ako na nagyayabang. Look at my city. I would like to we travel back. Ano ang syudad ng Davao noon nung hindi pa ako mayor? Nandyan yung komunista, nandyan yung mga hood-upper, nandyan lahat. Abusado na pulis, abusado na sundalo. Puro kriminal, puro kanya-kanya. Nung na-mayor ako, sabi ko, hinto kayo, either, ayan siya, mga nandyan naman na noon. Sabi ko sa mga pulis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang hina, huminto kayo dyan, ditse kayo. Kung sinabi ko yan sa mga kriminal, sa pulis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga pulis na nag-kidnap, sumali sa hold-up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Sinabi ko sa kanila, pati kayo pag hindi ninyo madisiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng sweldo ninyo, tapos pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa pulis. Ayan sila. Puro general yan. Protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi ma-demoralize pag hayaan mo. Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ng Davao yan, puro naging chief of police yan. Pagka ang pulis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na ma-file yung kaso against the police, tangina, yung sweldo niya, hinto na yan. Wala nang pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Ito puro generals. Alam nila, sila mismo pinoprotektahan ko yan. Dumaan ng kaso yan. Pero yung mga pulis na gago, I will take advantage of the presence of the former president and then ask now the police generals present this afternoon. Narinig niyo yung sinabi ni Presidente? Generals Danao and Coy, do you confirm what the President said? Na kung involved ang police ninyo sa krimen, siya mismo